Hey Max Part, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin tatlong sikreto upang laging puyat kakaisip sa'yo ang lalaki. At kung handa na kayo, masarap po tayo at muli, be inspired. At ang unang sikreto mga expert para laging puyat kakaisip sa isang lalakis, pakaiwasan mo maging toxic sa partner mo. Yan ang unang sikreto kay inspired. Na talaga naman totoo at re-real talkin ko kayo ngayon kapag kayan hindi mo sinunod, sigurado ko kay inspired imbis na isipin ka palagi ng lalaking mahal mo, ibang babae ang maaari niyang isipin. At kapag nangyari yun, maaari ka niyang iwan o ipagpalit sa iba. At kung gusto mong mangyari yun, sige ipagpatuloy mo yung pagiging toxic mo. At kung ayaw mo namang mangyari yun, bagu-baguhin mo na yan. Iwasan mo na maging toxic sa partner mo. Kay-inspired, paano ba ako nagiging toxic? Paano ba nagiging toxic ang babae sa lalaki? Sa maraming paraan. Sobrang selosa, sobrang mapagduda, sobrang bungangera, sobrang sungit, sobrang demanding, at sobrang salbahe sa partner niya. Huwag kang ganyan kay-inspired. Tapos, kapag iniwan ka o pinagpalit ka sa iba, yung iba sa inyo, kulang na lang maglumpasay. Dahil sa nagsisisi siya at gusto niyang magkaayos kayo ulit. O gusto mo magkaayos kayo ulit, di ba, ka-inspired? Laging nasa huli ang pagsisisi, kaya hanggat andyan pa yan, yung asawa mo, yung boyfriend mo, paalagaan mo at wag kang maging toxic sa kanya. Alam niyo, Max-Spard, kapag ka ang lalaki, tinoxic mo palagi, consistent kang naging toxic sa kanya, maghintay ka lang. Darating ang araw, manlalamig yan sa'yo. At magugulat ka na lang, meron na siyang iba. O kaya naman, bibiglain ka niya, makikipaghiwalay na sa'yo. Susuko yan, hindi naman robot yan. Robot nga, sumusuko, tao pa kaya. Napapagod din yan kapag ang puso ay napagod, delikado ka. Bakit? Alam nyo, ka-inspired, ang tao may limitasyon yan. Kahit sa pag-ibig, kahit sobrang mahal ka pa niya, kahit sobrang bait pa niya sa'yo, kahit sobrang tagal nyo na, at marami na kayong pinagdaan, marami na kayong karanasan, o talaga namang alaala, kahit may kasal na kayo, kahit may mga anak na kayo, at kahit ano pa mang dahilan, kung yan ay sumuko na sa'yo, talaga namang ka-inspired, susuko talaga yan. Kaya iwasan mong pagiging toxic mo kung ayaw mong magkasira kayo. Kabaliktaran, kapag ka ang lalaki ay binigyan mo ng kaligayahan, kapayapaan sa piling mo, hindi ka toxic sa kanya, mas lalo kanyang iibigin at mas lalo kanyang mamahalin at mas lalo kanyang iingatan dahilan kung bakit palagi ka sa isip at alaala niya. Mapupuyat siya palagi kakaisip sa iyo. Ganun yan kapag nagmamahal ka eh. Pero kung tinotoxic mo siya, imbis sa isipin ka niya, sa iba na lang siya magpo-focus. Kaya inspired mo ka maging toxic, pakaiwasan mo yan. Maniwala ka sa akin kapag hindi ka ganyan, ang lalaki tagaman lagi kang iisipin yan. Tandaan mo, kapag ikaw ang nasa isip niya palagi, imposible mambabae yan. Kapag ikaw palagi ang nasa isip niya, imposible ka inspired na hindi mo maramdaman ang kaligayahan sa kanya. Sapagkat kapag ang lalaki lagi kang iniisip, mag-e-effort yan sa'yo, mapaligaya ka lang. Ganyan yan ka-inspired. At lagi kanyang mamahalin. Sa isang mga sikreto na dapat mong tandaan at dapat mong ayusin sa sarili mo at dapat mong iwasan sa inyong relasyon ang pagiging toxic ka-inspired. Upang ang isang lalaki hindi kalayuan, hindi manlamig sa'yo, hindi humanap ng iba, hindi makipaghiwalay sa'yo, hindi ka iwan, at hindi mawala ang kanyang pagtingin. Sa halip, ang lalaki ay mapuyat palagi, kakaisip sa'yo, sapagkat mas lalo kanyang mamahalin ka-inspired. Pangalawang sikreto, Max-Spard, upang laging puyat, kakaisip sa'yo ang isang lalakis. Huwag kang laging available upang palagi ka sa isipan niya. Yung pangalawang sikreto, ka-inspired. Alam nyo, Max-Spard, dapat may sundin. Totoo, sinasabi ko sa inyo, dapat nyo yung sundin. At dapat mo talaga yung gawin. Upang ikaw ay makaranas ng tunay na pag-ibig sa kanya. At tunay na talaga mang pagpapahalaga. Kaya inspired, papahalagahan niya talaga ako. Kapag kasinunod ko yan, na hindi ako laging available. Alam nyo, mga inspired, sa maniwala ka man o sa hindi, kapag palagi kang available sa boyfriend mo, kapag palagi kang available sa asawa mo, sa partner mo, at ibinubuhos mo ang lahat-lahat sa kanya, kahit gaano ka pa niya kamahal, kahit sobrang bait niya pa, at sobrang sweet niya ngayon sa iyo,
Maghintay ka lang. Dahan-dahan, darating ang araw, magugulat ka na lang, para bang nagbabago na siya sa'yo. Siyempre, hindi niya yun mapapansin. Hindi mo rin yun gaagad mapapansin. Pero yun talaga ang mangyayari. Dahil palagi kang andyan. Nasasanay. At parang nagiging normal. Nagiging normal na lang. Hindi ka na ganun ka-espesyal. Diba? Laging andyan eh. Laging available. Tapos gusto mo espesyal ka? Kinspad, di ba? Ganun ang pagmamahal, ganun ang pag-ibig, ganun sa relasyon. Ang pinag-uusapan natin dito ay may halong science at psychology. At sana, hindi na buo ang tinatawag na game o mga technique o mga secret sa relasyon. Kung hindi totoo yan, di ba? O gamitin mo ng logic. Di ba magtataka ka? Binuhos mo na lahat, binigay mo na lahat. Lahat ng oras binigay mo, lahat ng panahon binigay mo. Lagi kang andyan para sa kanya, palagi kang available. Bakit talaga namang iniwan ka pa rin? Karamihan sa inyo, bakit ipinagpalit ka pa rin sa iba? Bakit nakuha niya pa rin magloko? Pero kabaliktaran kapag yung babae ay sapat lang kung magmahal sa kanya, kapag yung babae hindi laging available sa kanya, at hindi binubuhusan lahat sa kanya, di ba nababalaw yung lalaki doon? Di ba kayo nagtataka? Bakit yung kaibigan mo, bakit yung pinsan mo, na hindi ganun, hindi nababalaw sa lalaki, siya pa yung binibaby-baby palagi, yung lalaki pang naghahabol sa kanya? Di mo napapansin ba? Tapos ikaw na, nagmamahal ng sobra, ikaw pa tong sinasaktan, ikaw pa tong tinitiis. Kaya kung magmamahal ka, dapat sapat lang. Huwag kang laging available. Pero wag na wag ka rin magkukulang. Dapat binibigyan mo siya ng sapat na pag-ibig, attention at oras. Huwag ka rin magkukulang, pero huwag kang laging available. Upang palagi ka sa isipan niya. Oo, Max Part, totoo yan. Isa sa mga pinakatotoo sa lahat. Pag di ka laging available, magiging special ka. Tataas ang value mo. Alam niyo yung, ang tawag dito, yung law ng supply and demand. Tama ba yon? Pagka sabihin nating mataas ang demand, mababa ang supply, mataas ang demand. Ganun yan. Kapag di mo binibigyan masyado ng oras ng lalaki, tataas ang demand mo. Tataas ang halaga mo. O halimbawa ganito. Kapag nauuhaw ka, hindi ba napakadaling bumili ng tubig? Kapag ka gustong kumain, di ba napakadaling humanap din ng bigas? O kung ganun-ganun na nga lang kung magsayang kayo ng bigas eh. Ganun-ganun na nga lang kung magsayang kayo ng tubig eh. Kasi hindi mo masyadong pinapahalagan kasi andyan lang naman. Pero subukan mong mawala yung tubig. Subukan mong mawala yung pagkain. Tingnan natin bakas patak o mumu ng butil. Lamunin mo pa. Kasi bihira lang yan eh. Ganyan yan. Kapag palagi kang andyan, lagi kang available, napakadali mong makuha, napakadali ng oras mo, lagi kang andyan, nagiging normal ka, hindi ka niya ganun kapapahalagahan. Pero pagka hindi ka laging available, hindi ka laging nagpaparamdam sa kanya, hindi mo ibinubuhusan lahat sa kanya, nagpapaka-focus kasi pambagay, hindi ka mabilis mag-reply, at di ka laging available, hindi ka laging libro sa kanya, pero hindi ka rin nagkukulang ang lalaki ka-inspired, papahalagahan ka dahil ikaw mismo ang naglalagay ng halaga sa sarili mo. Oo. At sabayan mo pa ng self-improvement. Hindi ka na laging available, nag-self-improve ka pa, ang lalaki mababaliw sa'yo. At tiyak laging mapupuyat, kakaisip sa'yo. Huwag ka kasing puro kalandian. Huwag kang puro katangahan. Huwag kang puro pag-ibig. Huwag kang puro lalaki. Isipin mo din ang sarili mo. Ka-inspired. Isa yun sa mga sikreto upang lalaking man mo laging puyat, kakaisip sa'yo. Pangatlong sikreto mga spart upang laging puyat, kakaisip sa iyo ang isang lalakis. Sanayin mo siya sa maraming bagay, biglang ignore mo siya minsan. Yung pangatlong sikreto mga spart. Alam niyo mga spart, ito pinaka maganda eh. Ito sa pinaka talaga namang gumagana. Pinaka totoo. Alam niyo, kapag ka kasi ang isang tao, ikaw, ako, kung sino man tao sa mundo ngayon, sa daigdig na nabubuhay, kapag tayo ay nasanay, kapag ikaw ay nasanay, o ang lalaking mahal mo, ang partner mo na sanay, mahihirapan siya ka-inspired. Nakalimutan at pakawala ng mga bagay na yun na kinasanayan niya. Ka-inspired, ano bang ibig mo sabihin? Sanayin mo siya sa maraming bagay. Tulad ng
sabihin natin, lagi ka nag-good morning sa kanya. O sabihin natin, hindi mo masyadong pinapatagal ang reply mo. O sabihin natin, palagi mo siyang pinagbibigyan. Diba, isang sabi niya mag-date kayo, okay ka agad. O sabihin natin, sanay siya na talaga namang, sanay siya na palagi ka naglalambing. O sanay siya na palaging, sabihin natin, at sa maraming bagay sinasanay mo siya. Sanay siya na lagi kayo nagbibideo call. O kung ano pa mang ginagawa nyo ang call. Diba? Diba? O ano pa bang pwede nyo kasanayan. Sa maraming bagay sanayin mo siya, biglang isang araw, ignore mo siya. Sadyain mo. Paminsan-minsan lang naman. Hindi man palagi. At para magulat siya. At ma-curious siya. At magkaroon siya ng mystery sa utak niya patungkol sa iyo. Kasi nasanay siya, alam nyo, sa mga pinakasikreto, upang ang tao ay mabalo sa iyo, attachment. Kaya pa ano yun? Attachment. Pag na-attach sa iyo ang isang tao, mahihirapan niyang lumayo sa iyo. Ikaw pa rin ang babalikan niyan. Ikaw pa rin kayo pa nang hahanapin niyan. At laging mapupuyat yan, kakaisip sa iyo sapagkat na-attach na sa iyo. Kaya sanayin mo siya sa maraming bagay. Pero dapat marunong kang mag-manage ng sarili mo. Dahil baka ikaw din ang mabaliw sa kanya. Kaya dapat sapat lang ang ibigay mo. Ignore mo siya. Halimbawa, nasanay siya na mabilis kang mag-reply. Ngayon, kapag nag-message siya, may tagalan mo yung reply. Halimbawa, nasanay siya na sabihin natin nag-good morning ka. O ngayon, hindi ka mag-good morning. Dapat marunong ka gumawa ng dahilan. Sabihin mo, napuyat ka, late ka nagising. O hindi ka naka-reply agad kasi na-busy ka. Diba? Iisip-isipin ka niyan kay inspired. At kapag lagi mo yung ginagawa, hindi niya napapansin, palagi na siyang i-invest sa'yo, kakaisip sa'yo. At darating ang araw, palagi na siyang puyat, kakaisip sa'yo. Sa mga bagay na sapagkat siya ay nababaliw na sa pagmamahal sa'yo. Dapat hindi niya makuha ang pattern mo. Di niya dapat alam kung kailan ka magpaparamdam, kung kailan ka maglalambing, kung kailan ka pwede. Ignore mo siya. Paminsan-minsan ka inspired. Huwag kang laging ang available. Paminsan-minsan ignore mo. Sanayin mo siya sa maraming bagay. Biglang isang araw magbabago ka. Hindi naman yung tuluyang magbabago. Sasadyain mo. Technique to upang ang lalaki ay mabalaw sa iyo. Kaya inspired. Bakit para namang inaano natin yan? Alam nyo, ito, sabihin ko na sa inyo ha, wala tayong, alam ko baka hindi tinuturo ng iba to eh. Pero tuturo ko sa inyo. Sa isang relasyon, kung gusto mo kay inspired, na talaga namang maging matibay kayo, kung gusto mo na talaga namang mas lalo siyang mabaliw, magmahal sa'yo, mapuyat, kakaisip sa'yo, samahan mo ng game. Ano yung inspired? Game. Dapat may game. Dapat alam mong laro. Kung paano mo laging makukuha ang interest, attraction, ang value mo sa kanya. Hindi kulang yung ganda. Kulang yung sexy. Kulang yung puro kabait-baitan. Oo, lahat yun mahalaga. Lahat yun counted. Lahat yun dapat gawin mo. Pero ang pinakasikreto, dapat marunong ka ng game. Alam mo dapat kung paanong talaga namang mapapaibig siya. Alam mo dapat kung paano makukuha palagi ang oras niya. Alam mo dapat kung paano makukuha ang interest niya, ang pansin niya. Alam mo dapat kung paano siya aakitin. Alam mo dapat kung paano mo siya maaakit. Alam mo dapat kung paano mo bubuhayin yung junjun niya. Oh, alam mo dapat kung paano siya mababalo kakaisip sa iyo. Alam mo dapat kay inspired kung paano kanya hanap-hanapin. Alam mo dapat yung mga bagay na gusto niya. Alam mo dapat yung mga bagay na kahinaan niya. Alam mo dapat kay inspired kung paano siya aamuhin, kung paano siya palalambutin, kung paano siya pag-aabulin. Ganun yan. Kasi pag hindi ka ganyan, maaagaw yan ng iba, ng ibang babae na marunong sa game, sa pag-ibig. Relationship, dating, love, may part ng game yan. Imposibleng wala. O ba't ikaw? Nagpapaganda ka, di ba? Nagpapasexy ka, nagme-makeup ka pa nga eh. Bumibili ka pa nga ng makeup mo, ng mga skincare mo eh. Para ano? Hindi ba para ma-inlove siya sa'yo? O, partner niya ng game. O, try mong hindi mag-makeup. Try mong hindi magpaganda. Di ba maaaring hindi ka niya magustuhan? Kasi lalo't marami kang kalaban. Ganun yan. O subukan mo maging toxic. Tingnan natin kung tumagal kayo. Gamitan mo ng kabaitan, magpakabait ka.
Dapat alam mo yung mga laro kung paano mapapaibig lagi yung lalaki sa'yo. At yun sa mga sikreto. Wag kang laging available, ignore mo siya, sanayin mo siya sa maraming bagay, tapos ignore mo minsan. Makikita mo mababalo yun sa'yo. Magsasabi yan, dati ang sweet-sweet mo ah. Dati nag-good morning ka pa. Dati ikaw una nagpaparamdam. Dati ang bilis mo mag-reply ah. Dati lagi ang libre. Sabihin ko lang na mag-date tayo. Ngayon, di ka na libre. Busy ka na. Oo, magagalit siya. Pero hindi ka niya iiwan. Kasi, nakukuha mo yung emosyon niya. Ang emosyon ang dapat mong kunin sa isang tao upang siya ay laging ma-inlove sa'yo. Ang kanyang emosyon, kahit hindi ka man ganun kaganda, kung ikaw ang nakakuha ng emosyon niya, sa'yo siya palagi maghahabol. Ang emosyon kay Inspired. Di ba't ikaw din, kung sino yung laman ng damdamin mo, kahit hindi siya masyadong pogi, siya pa rin yung hinahanap-hanap mo kasi siya yung nandito. Sa dibdib mo, sa emosyon mo. Kay Inspired. Yan, isa sa mga sikreto ha. Sanayin mo sa maraming bagay, biglang isang araw, huwag mong gawin, ignore mo siya, ang lalaki mapupuyat lagi kakaisip sa iyo. Tandaan nyo lahat ng sinabi ko, upang siya'y laging mabaliw sa pag-ibig at pagmamahal sa iyo, ka-Inspired. Maxpard, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, at pakishare na rin po ng video nito, Maxpard, upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, click nyo po subscribe, Maxpard, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago po akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching, humingi ng payo, message lang po ako sa akin Facebook and yung profile picture ko, Maxpard. At i-chat nyo ako, at ako po mismo ang siyang magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Maxpard. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!